Tayo na sa face-to-face, dito pa rin po sa Kaitan in Action. Ngayon naman po magkikita na si Nanay Rose at ang kanyang inirereklamong anak na si Ramona. Ate Pia, Kuya Alan, si Ramona at si Nanay Rose. Mama Rose, yung pananaw ng anak nyo at yung iyak niya kay Kuya Boy kanina, pakiramdam ko dahil sa parang pasan niya na bakit yung mismong sariling nanay niya, hindi siya masuportahan. Dahil siya daw ay hirap na hirap mag-move on ngayon, makahanap ng trabaho, dahil may record na nga siyang galing sa kulungan. So sana, kung yung sariling niyang nanay makapagpakita ng konting pag-intindi sa pinagdadaanan niya. Ang tanong ko sa inyo, Nay, nung bago siya makulong, ano ba tingin niyo sa kanya bilang isang ina at isang anak sa inyo? Bilang isang anak, matigas ang ulo niya. Tapos bilang isang ina, nagkukulang siya ng diskarte din eh. Hindi ba tayo lahat gagawin natin sa anak natin? Lalo na kung ang nanay may matanda na, tapos may sakit din. Hindi solusyon ng asawa eh. Buti kung ang makukuha mong asawa kayang magbigay ng tulong sa mga anak mo, 4 na lalaki yun. Yung makakasuporta. Ang ibig ko naman po sabihin na tulong sa akin po, kasi di kung maayos ang mapapangasawa niya, pwedeng maalis sa poder ko yung mga anak niya. Na nasa sa inyo. Opo, yun. Matutulungan niya. Okay. Yun lang naman ang gusto niyong intindihin niya na obligasyon niya. Yun. So, ikaw naman, Ramona, yung itsura mo, pag tinignan kita ngayon, parang gulping-gulpi ka. Yung mga sinabi mo kay Kuya Boy, wala naman to. Nakita ko sa kanila yung certificate ko. Tapos, saan ko nakuha? Sa kulungan. Di wala. Pinagyabang ka ng nanay mo na marunong kang mag-ayos ng cellphone. Totoo ba yon? Alam mo ba yon na pinagyayabang ka niya? O, so tanggalin mo sa isip mo, ang nanay mo walang bilib sa'yo. Kasi pinagyayabang niya sa amin na marunong ka kahit ano daw cellphone, napapaayos mo. Baka yan ang passion niya. Tinanong mo si Kuya Boy, ganito na lang babuhay ko porque galing ko may discrimination. Malamang meron. And that is why we have to be responsible for our actions. Yeah. Dahil lahat yan may consequence. So bitbit mo yan. Tigilan mo na yung naaawa ka sa sarili mo, maghanap ka ng paraan. Sino may responsibilidad sa 4 na anak? Ako po. Ikaw. So tigilin mo tong naaawa ka sa sarili mo at maghanap ka ng paraan. Yun din ang sinabi ng nanay mo, yun din ang sasabihin ko sa'yo. Okay, may certificate ka, binasa ko yung certificate mo. Wala naman nakalagay dun sa certificate mo na marunong ka mag-ayos ng cellphone. Pwes, mag-aral ka ng ibang certificate. Hindi bawal mag-aral ang galing sa kulungan. O, di gumawa tayo ng bagong certificate na hindi galing sa kulungan. Maraming salamat. Pwede sa TESTA. Baka 1 buwan lang, matapos mo yung program na yon. Yung utang mo, obligasyon mo, wala kang karapatan magalit sa kanya. Ikaw ang may utang. Nagalit lang po ako sa kanya nung sinabi po niya sa akin na kulang pa po yung mga naitulong ko po sa kanya dati. Ay bakit? Hindi ba totoo yun? Para sa akin po kasi, kailangan po ba na may bilang po lahat ng tulong? Ay sino pang pupula sa'yo kung hindi nanay mo? Asikasuhin mo muna yung mga anak mo bago ka magreklamo. Maghanap ka ng paraan na tulungan sila. Kahit naman magkatrabaho ka pa, ang gusto ko rin naman, bigyan mo ng respeto yung nanay mo. Nasa kanya yung anak mo. Dapat araw-araw wala kang ginawa kundi i-text ang nanay mo. Nay, maraming salamat at inaasikaso mo yung anak ko. Maraming salamat sa'yo. Simula po kasi nag-away po kami. Hindi na po kasi kami nagkaroon ng communication. Pero sa mga anak ko po, lagi po ako may communication. Okay, pero sino nga nag-aasikaso ng isang anak mo? Na kanino? Nasa kanya po. O, anong ang gusto mo sabihin sa kanya? Ayaw talaga na magka-ganto tayo kasi dahil lang lalo sa pera. Ang gusto ko lang kasi yung maintindihan mo ko na ngayon lang naman ako nagkaganito nung simula ng paglaya ko. Pero noon naman alam ko naman at alam mo rin naman na nagagawa ko lahat ng obligasyon sa mga anak ko. Ang gusto ko lang magtiwala kang ulit sa akin. Kung hindi naman ako kinukulit ng mga sumisingil, hindi naman kita gagantuhin eh. Tsaka tinuruan kitang manahi. Kaya maraming pwede. Eh, di ba sabi ko na, hindi ko nakakaya yung magtrabaho kasi sinubukan ko na. Hindi nakakaya ng buto ko sa likod na matagal na nakaupo. Cesarean po kasi ako 4. Nagiging diskarte ko po sa mga kakilala lang po na nagpapaayos ng cellphone. Doon po minsan nakakapag-abot po ko sa mga anak ko. Minsan hindi po niya alam. Pero bilang nanay, hindi ka dapat minsan nakakapagbigay.
Obligasyon mo yun araw-araw, gabi-gabi. Ano kailangan mo para umpisahan mo yung cellphone repair business na yan? Kahit walang shop, kahit na yung word of mouth lang. At saka placard lang yan sa labas ng bahay. Opo. Gumagawa ng cellphone. Anong kailangan mo para makapag-umpisa? Kung saan ka man nakatira, sa neighborhood lang, halimbawa, kalat na yung balita na mahusay ka Opo. gumawa ng cellphone, daming papagawa sa'yo. Opo. May mga gamit na rin po ako na hindi nga lang po kompleto talaga. Pero nakakagawa po. Curiosity lang, bakit cellphone? Paano? Mahilig ka Una talaga ko sa... po kasi talaga natutunan appliances po dahil ang tatay ko po, bago po may stroke, technician po kasi siya. Yun po talaga una ko natutunan. Hindi lang cellphone, appliances pwede rin. Gusto ko iklaro yung pera lang mag-aaway tayo. Kasi iba yung pera lang, when we say lang, meaning only. Opo. Ibig sabihin, that's the only issue. Ang nakikita ko kasi kay Nay, issue yung pera kasi nga sinisingil siya, na-pressure siya. Pero hindi lang yun yung issue. Ang issue, tingin niya, grabe yung potential mo, pero hindi mo ginagawa. At yung attention mo, sa iba mo nilalagay. So, kailangan mo alisin sa isip mo na ang problema lang sa'yo sa nanay mo, pera lang. Hindi. Yung mga ina kasi, coach, tatay, lolo, iba ang tingin din nila sa anak na, sige, hindi ka pwede dito, dito, di ba? Kasi ang daming tao na kung saan-saan dumidiskarte. Kung nakakulong ka ngayon, sabi mo, ang hirap sa kulungan, di ba? Anong diskarte ang gagawin mo para makapagpiyansa? Lahat siguro gagawin mo, di ba? Pero nung nakawala ka na, ang tingin ng nanay mo, nung nakawala ka na, nandun ka sa kinakasama mo, ako na mo problema dun sa pera, panay excuses binibigay mo. Pero balik na rin yung sitwasyon kung nakakulong ka pa. Duda ko, kahit sa loob, gagawa ka ng paraan para makalikom, para makapagpiyansa, di ba? Baka kaya hindi ka makakuha ng trabaho kasi nilalagay ka ng Diyos dun sa purpose mo, dun sa hilig mo. Maraming nakakahanap ng trabaho pero malungkot sila. Gusto namin, ma-visualize mo, makita mo sarili mo na nagka-shop, nagkakaroon ng masuki, pero may involved na disiplina yon, di ba? Yung disiplina na ano yung para kay nanay, ano para sa mga anak, ano yung sa partner mo. Hindi siya payag na may partner ka. Pero pag nakita niya na may trabaho, maganda, di ba, doon, magbabago yun eh. Napakaraming opportunities, Ramona. Tapos magiging example ka pa sa mga nakakulong, makakahanap ka rin ng diskarte mo. And I hope, makatulong yung show na makahanap ka ng diskarte. Di ba? Kasi, simple ang legal eh. May utang, dapat magbayad. Magkamag-anak, hindi pwede magdemandahan kagad. Kailangan ng conciliation yan. Magkabarangay kayo, barangay muna. Pero hindi legal ang approach. At tingin ko, iniisip din ni nanay na kung anong bilib niya sa'yo, gusto niya yung mga anak mo, bilib din sa'yo. Dagdagan ko lang dun sa legal, no? I think maliwanag naman sa'yo na kailangan mong bayaran yung obligasyon mo sa nanay mo dahil may utang ka sa kanya. At siya naman, may utang sa iba. So, nananagot siya doon. So, kailangan ngayon, mangako ka sa nanay mo na pagka ikaw ay nagkaroon, ang parte nun, bigay ka agad sa kanya. Hindi na siya sisingil, hindi na siya magmamakaawa sa'yo. Dahil may obligasyon ka eh. Usapin mo muna nanay mo dahil sa kanya ka may obligasyon. Ma, alam mo naman po na simula pa noon na kahit nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, talagang hindi pa rin nawawala yung respeto ko sa inyo. Kahit anong mangyari sa atin, magulang ko pa rin kayo. Nagpapasalamat din ako kasi kahit sa ganitong paraan, may makakatulong sa akin na magbibigay ng opportunity. Yun lang naman din kasi naantay ko. Para sa akin nga kasi ang hirap kasi maghanap ng magtitiwala ulit sa'yo. Dahil pag wala kang pera. Tumawag ka talaga sa kanya. Yung maging sincere ka. Walang imposible sa Panginoon eh. Dapat ang priority mo, mga anak mo, kahit hindi na kami ng daddy mo, yung mga anak mo. Kasi hindi ako habang buhay-buhay. May sakit din ako. Paano kung bukas hindi na ako magising? Paano na yung anak mo? Nanay, Ramona, maraming salamat sa inyo. Maaaring ito ng umpisa ng bagong buhay inyong dalawa. Meron tayong mindset na kinakailangan mamasukan para magkaroon ng trabaho. Pero sana kahit paano, lawakan natin ang ating pananaw na we should be a country of, ika nga nila, entrepreneurs.
Doon ako tinatamaan, Ramona, pag sinasabi mong kumakatok ako, pero dinidiscriminate ako eh. Discrimination is not strange to us, to all of us. I'm against all forms of discrimination. Pero hindi naman pwedeng may 4 na anak ka at lagi araw-araw ang dahilan mo ay, Tito Boy, kasi hindi ako makapasok sa trabaho kasi may diskriminasyon dahil galing ako sa loob ng kulungan. Hindi pwede yun. Diskarte lang ang kailangan. Hindi ka kinakailangan maging empleyado para gumanda ang buhay. Hindi ka kinakailangan mag-apply. May isa ka pang salita na may tama sa akin. Kasi Tito Boy, walang nagtitiwala sa akin. Pero kaya mong pagkatiwalaan ang sarili mo. Iba't ka pa hahanap ng taong magtitiwala sa iyo. Kayanin mong pagkatiwalaan ang sarili mo at doon ka mag-umpisa. Dito tutulong si Ate Pia at Kuya Alan. Pati yung ultrasound ni Nanay, ni Ate Rose. Pati yung ultrasound daw, tutulungan ho kayo. Tutulong kami pati dun sa medical. Maraming salamat, Nay. Patuloy ang ating pag-uusap. Itong ating susunod namang kwento ay siya'y naging biktima ng scam, naging biktima ng sex video na pinakalat, siya'y may bipolar disorder. Si Elaine ay narito ngayon sa Kainta in Action para humingi ng payong kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan sa pagbabalik po ng Ilang araw lamang matapos magharap sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang mag-inang Rose at Ramona ay isang balita ang ipinarating ni Mama Rose sa programa. Ang binalita lang po sa akin na dinampot siya ng warrant na dahil po daw sa hindi pag-attend ng hearing. Sabi po, sige po Nay, kasi alam na nasa ospital po kami. Ikuha nyo na lang po ng med-cert yung anak nyo kung bakit po siya hindi naka-attend nung hearing niya. Dadaling ko daw po sa trial court para maanuhan si Ramona, masundo ko na. Sa ngayon ay nakalaya na si Ramona at ayon kay Mama Rose ay nakitaan naman niya ng magandang pagbabago ang anak. Manggaling kami sa ni kina Kuya Alan at saka ni Ate Pia na bumaba na po yung aking anak ng yung kanyang pride niya. Nagpunta po siya sa bahay tapos sinabi po niya na tutulong din po siya sa daddy niya. Natanggap na rin ni Mama Rose ang ipinangakong tulong medikal sa kanya ng programa at pati ang kanyang asawang may sakit rin ay bibigyan ng tulong medikal ng programa. Galing po kami sa pagpapa-check up, laboratory ng yung aking thyroid. Wala akong pangbayad sa panggastos sa mga ganun. Kaya papasalamat po ako kasi may programang ganito sina Kuya Alan at si Ate Pia. Natutulungan ng kagaya namin na senior na can afford. Tutulungan din po niya ako sa asawa ko. Kailangan pong i-dialysis siya kasi po mataas po yung creatinine niya. Bagamat may mga pagsubok, nagpapasalamat si Mama Rose sa tulong na kanilang natanggap na nagbigay ng pag-asa sa kanilang pamilya. Tutulungan rin ng programa si Ramona na makapag-aral sa TESDA sa sandaling maging available na sa kanilang lugar ang napili niyang kurso. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Alan, kay Ate Pia sa kanyang programa, sa kanilang adhikain na makatulong sa kagaya namin. Panginoon na po ang bahalang magbalik sa inyo. Pagdadasal ko na lang po lagi kayo na sana ligtas po kayo lagi din para marami po kayo matulungan pa.